Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liraga. Ito po ang aking daily devotion. May error ba ang Bible? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Sabi po ay, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Um, ang all scripture is given by inspiration of God. Hindi lang basta sinulat ito ng tao, ito ay hinanginan mismo ng Diyos. Kaya naman, pwede natin pagtiwalaan ng buo ang Biblia mula Genesis hanggang Revelation. Ang concept ngayong araw is inerrancy. Ang inerrancy ay isang mahalagang katotohanan tungkol sa Biblia. Ibig sabihin nito, ang Bible sa original manuscripts nito ay walang kahit anong pagkakamali sa lahat ng inaffirm nito, mapa-history, science, or theology man, kasi ito ay inspired ng Diyos na hindi nagsisinungaling at hindi nagkakamali. Minsan may mga tao nagsasabi na may contradictions daw ang Bible, o kaya naman ay paano mo nasabing totoo yan, luma na. Pero bilang mga mananampalataya, alam natin ang Diyos ay hindi nagkakamali, kaya't ang kanyang salita rin ay hindi mali. At kung may parte tayo na hindi agad maintindihan, baka kailangan na natin ng deeper understanding, masusing pag-aaral at guidance ng Holy Spirit. Ang first teaching is, inerrancy applies to the original manuscripts. Hindi ibig sabihin na lahat ng printed Bibles ay 100% perfect. Pero yung original na sinulat nila Moses, David, Paul at iba pa, yun ang walang error. Pero kahit wala tayong hawak ng original manuscripts ngayon, God is sovereign. He has preserved His word faithfully through generations. Ang mga scholars at translators ay ginagamit ng Diyos para maipasa sa atin ang kanyang salita. Ang second teaching is, inerrancy means the Bible has no error. Kung sinasabi ng Bible na may flood, then nangyari yun. Kung sinabi nitong si Jesus ay nabuhay muli after 3 days, totoo yun. Walang mali sa turo, history o pangako ng Diyos. Walang sablay. Kaya kung may napapansin tayong parang contradiction, it's not the Bible that's wrong. Maybe it's our interpretation that needs correction. At ang last teaching is, inerrancy is rooted in the character of God. Ang ugat ng inerrancy ay hindi lang basta theology, kundi ang karakter ni God mismo. God is holy, perfect, and true. Kaya ang kanyang salita ay reflection ng kanyang katangian. Kung ang Diyos ay hindi nagsisinungaling, then hindi rin magsisinungaling ang kanyang salita. Lamang po.